Na nagkakailangan na nga ang dalawa, itong si Court at itong si Lilet. Nahihiya pa rin si Court at hindi pa rin niya masabi ang diretso ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantalang itong si Lilet ay gulo-gulo na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang lumayo kay Court dahil guilty siya sa kanyang sarili na may ilihim na rin siya na pagtingin dito. Kaya naman hindi niya maintindihan at hindi rin niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makatulog sa gabi. Sinubukan niyang lumayo kay Court. Hindi na muna siya a-attend sa naturang broadcast kung saan kasama nga niya ito. Hindi na muna sila magkikita. Ang palusot nga nitong si Lilet ay magiging busy siya sa kaso na hahawakan niya dito kay Ella. Ngunit ang totoo talaga ay naiilang na siya at hindi niya alam kung paano na lulugar dito kay Court. Samantala, nag-aalala naman ng husto itong si Court. Napaisip siya sa kanyang sarili kung ano ang kanya nagawang kasalanan. Bakit bigla na lang nagbago itong si Lilet? At dahil pinoproblema niya ngayon na hindi na nagpapakita, hindi na nagpaparamdam itong si Lilet. Kung kaya't lumabas siya at wala nga siya ibang mayaya na maging kainuman kundi itong si Attorney Renan, kung saan naging malapit na rin sa kanya dahil na rin sa mga kaso na hinahuwakan nila at naging kasamahan nga niya ito sa trabaho. Naglabas siya ng sama ng loob. Sinabi niya ang kanyang problema ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Lilet. Sinabi din niya diretsahan na mahalaga na sa kanya si Lilet at espesyal ang tingin niya rito. Kaya naman napayuhan siya ni Attorney Renan kung talagang mahal niya itong si Lilet ay dapat kailangan sabihin niya ito ng diretsahan. Dapat handa siya na protektahan ito at panindigan kung ano talaga ang laman ng kanyang puso. Ilang si Court ang nag-confess maging itong si Renan. Sinabi din niya rito na may namamagitan na sa kanilang dalawa ni Era. Sa ngayon ay sila lang munang nakakaalam, ngunit darating din ang araw na ilalantad na rin nila sa publiko ang lahat-lahat. Hindi na muna ngayon sapagkat kamamatay nga lang ng inanga nitong si Era. Bilang banda, masusurpresa naman ang lahat sa bigla ang pagdating nitong si Bonnie. Hindi ito inaasahan ng lahat. Buong akala nga nila ay magtatagal nga itong si Bonnie sa ibang bansa dahil nga sa ginagamot ang kanyang nanay at kailangan nga ng bantay at suporta niya, kung kaya't naintindihan ng magkakaibigan na mawawala ng matagal ang itong si Bonnie. Ngunit sa himala ay dinig nga ng Diyos ang mga dasal nito si Bonnie kung saan gumaling na ang kanyang ina. Kaya naman tuluyan siyang nakauwi at nakabalik ng Pilipinas. Ngayon ay mapapanatag na siya na magtatrabahong muli dahil alam niya na nasa maayos na nakalagayan ang kanyang ina. Iyon lang naman ang kanyang pinunta doon. Ngunit mabibigla ang lahat dahil naisip pala ni Bonnie habang siya ay naroroon ang kahalagahan nga nitong si Lilet. Nalulungkot din siya sa maraming pinagdaraanan nito kung saan namatay ang kanyang ina at siya pa ang nadiin sa kaso. Pinagbintangan pa siya ng kanyang sariling kapatid na ito nga si Era. Muntik na siyang makulong at hindi makalabas ng dahil sa kanya. Mabuti na lamang at dumating din sa punto na nagkaroon ng linaw at wala talagang kasalanan itong si Lilet. Pasasalamat ka ni Bonnie dahil nakalabas na nga itong si Lilet. At sa pagkakataong yun, nag-confess na rin itong si Bonnie sa kanyang tunay na nararamdaman. Hindi lang pala din kaibigan ang tingin niya dito, kung kaya't sa bawat magkakaroon ng failure itong si Lilet ay naroon din itong si Bonnie. Pakaabangan natin kung mauunahan kaya ni Bonnie makapagsalita at siya kaya ang unang tatanggapin itong si Lilet at pabalibala kaya itong si Court kung saan ay talagang mahina ang loob at hindi nagsasalita agad dito kay Lilet. Yan ang ating pakaabangan sa lalong umiinit na Lilet Pachas. Please subscribe my YouTube channel guys. Thank you!